Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Tito Ninong. Kasalukuyang nangungupahan si Rafi sa isang apartment sa Quezon City kasama ang nakatatanda at nakababata niyang kapatid. Tinulungan sila ng Tito Hercules nila sa panggastos ng maupahan upang makapag-aral ng malapit sa ginusto nilang paaralan. Gayon din ang dalawa niyang kapatid, ang kuya niyang si Jude at ang bunsong si Junior. Binigyan na din sila ng buwan ng allowance na gagastusin sa paaralan, maski pambayad ng bills at bayad sa inuupahan nito. Maraming salamat po talaga, Tito Ninong. Pangako, hindi po namin sasayangin yung ibinigay niyo pong blessing sa amin. Masayang tura ni Junjun habang kausap niya sa kabilang linya ang Tito Hercules niya. Walang anuman, pamangking kong inaanak. Basta, pagbutihin niyo lang palagi ang pag-aaral ha, para makatulong kayo sa mga magulang ninyo kapag nakapagtapos kayo na ng pag-aaral. Magiliw na sagot ni Tito Hercules. Opo, Tito Ninong. Kapag may kailangan kayong kakapatid, tawagan niyo lang ulit ako ha, pamangking kong inaanak. Pasabi sa mga kapatid mo. Bye po, Tito Ninong. Thank you po ulit. O sige, ingat kayo dyan. Pinatay na ng Tito Hercules niya ang tawag. Biglang dumating naman ang bunsong kapatid niyang si Junior. Naabutan nitong kausap niya ang tito nilang si Hercules. Uy, Dico! Si Tito Ninong Hercules ba yan? Magiliw na tanong ni Junior sa kanya. Tinunguan niya ang kapatid. Oo, kaso ibinabanan niya yung call eh. Oh, kawawa, sayang. Malungkot na pabirong sabi niya sa kapatid. Hala, sayang. Hindi ko. Pasabi naman kay Tito Ninong mag-send siya sa Gcash ko ng 500 pesos. Chat mo na lang, may project kasi kami. Kamot-ulong sabi nito sa kanya. Hala, namimiyasa ka na Junior ha. Kay Papa ka na lang humingi. Ayoko nga, di ko. Si-share mo na lang ako nun eh. Puro kasi siya sat-sat tapos sa uli naman di naman magbibigay. Kay Tito Hercules na lang, please. Please. Oh, ayoko. Ikaw na mag-chat. Ako pa utusan mo. Ano ka, boss? Bilis na di ko. Hiya ako eh. Naiya ka pa sa kapal ng pagmumukha mong yan ha. Lokoy mo ko. Sarkastikong sabi niya sa kapatid. Di ko naman eh. Paano kung sabihin ko sa yung hiya din ako? Sus, pareho lang tayong walang hiya no? Di ko. Huwag ka nang magkaila no? Ay sige, oo na. Sige na. Di umamin ka din, di ko. Ilang saglit pa, dumating din ang kuya nilang si Jude. Ay. Anong kaguluhan yan ha? Sali ako. Manghihingi ako kay Tito Ninong ng 500 pesos eh. Binilatan ni Junior ang kanyang kuya. Uy, Rafi. Pumaling si Jude sa kanya. Hingi mo din ako ng 1K. Masabi kay Tito Ninong, pang-project. Parehas ko pang idaday lang pang-project. Magkaklase ba kayo? Ikaw college, si Junior grade 7? Wow! Unbelievable! Umalakpak pa si Rafi at nag-iiling. Nako kuya, pang chicks mo lang yan eh. Magbago ka na nga. Hindi project talaga to. Project sa motel? Hindi, basta. Hingi mo lang ako. Utos ng kuya niya. Ay nako, ako pa nga ang inutusan nyo Wala ba kayong mga cellphone? Tamad ba kayo? Oo, ikaw kasi masipag eh. Di ko, masipag manghingi. Tawa pa ni Junior. Di wow, kayong dalawa talaga Naka-iPhone luxury na habang ako, Android lang. Sana all. Lalakas nyo nga kay Tito Ninong eh. Saad niya sa mga kapatid, para bang naiinggit. Ang kuripot mo naman kasing manghingi dati. Bakit hindi mo pa minahal-mahalan yung paghingi mo ng Android phone kay Tito Ninong? Yan tuloy, bulok yung phone mo. Tumawa na din ang nakatatandang kapatid niyang si Jude. Ganun. Di kayo na manghingi. Yayabang nyo Lagi na lang ako. Humalakip-kip si Rafi.
Tumalikod siya na nagtatampo. Lah, joke lang naman eh. Bis na Rafi, ikaw nga ang malakas dyan kay Tito Ninong eh. Bibilang ka namin ni Junior ng Nutella, yung malaki. Iminwestra pa ni Jude ang kamay niya. Hala, talaga? Manghang tanong ni Rafi. Oo, di ko. Kaya dalian mo. Chat mo na si Tito Ninong. Pinamamadaling sabi ni Junior sa kanya. Sige. Eto, wait lang ha. Nagtitito pa na siya sa messenger ng Tito Hercules niya. Ayan, send na. Hoy, pangako yan ha. Yung Nutella ha. Excited na sabi niya sa mga kapatid. Oo, nag-order na ako sa Shopee. Sabi ni Jude sa kanya. Yay! Natigil ang pag-uusap ng tatlong magkakapatid nang tumawag ang papa nila sa cellphone ni Junior. Dinukot agad ni Junior sa bulsa nito ang mamahaling iPhone luxury na bigay ng Tito Ninong nito. Hello pa? Kumusta kayo dyan ng mga kuya mo? Tanong ng ama nito. Eto po, okay lang, hayahay. Ayahay, wala kayong ginagawa. Gulat na tanong ng papa nito. Ay, joke lang po, sorry po. Madulas lang. Hayahay dahil po kay Tito Ninong. Mali na namang sabi ng binatilyo. Ha? Humingi na naman kayo kay Tito Hercules nyo? Dobling gulat na tanong nito. Hala, may sinabi po ba ako, Papa? Ang sabi ko po, ang gwapo mo po. Ay nako, ng bola pa ito. Ito naman si Kuya Hercules. Pinamimiha sa mga bata. Kaya di na tumatanda eh. Kinausap ulit nito ang anak. Kapag kayo talaga nalaman kung humihingi na naman kayo sa Tito Hercules nyo, di na kayo mag-aaral. Po, wag naman pa. Kaya lang naman gusto nyo mag-aral dyan tatlo, para mambarkada. Hala, hindi po totoo yun. Kuya, di ba? Bumaling si Junior sa Kuya Jude niya. Anong sabi ni Papa? Nambabarkada daw tayo. Pinalakihan ni Junior ng mga mata ang Kuya Jude. Di ba hindi naman? Umiling ito at nagsenya sa bibig para sabihing hindi. Akin na nga yan. Inagaw ni Jude ang phone kay Junior. Hello po, Pa. Jude, pagsabihan mo nga yan si Junior ha. Huwag hingi nang hingi sa tito mo. Umaabuso na eh. Nakakaya kay kuya. Baka wala nang matira sa kanya. Sige pa. Pero dito pa din naman kami mag-aaral, di po ba? Nakangiting tanong ni Jude. Sige na. Pero baka ikaw naman ang magpasimuno dyan ha. Jude, sinasabi ko sa iyo. May himig na tonong paalala ng ama nito. Ay hindi po pa. Pagsasabihan ko nga po ito eh. Hindi po kami manghihingi kay Tito Ninong. Pakausap nga kay Dico. Utos ito kay Jude na ang tinutukoy ay si Rafi. Kakausapin ka daw ni Papa. Inabot ni Jude kay Rafi ang iPhone luxury ni Junior. Hello pa? Rafi, kumusta? Kumusta na likod mo? Nag-aalalang tanong ng ama niya sa kanya. Ayos lang po pa. Medyo masakit pa din po. Pasensya ka na ha. Kung wala pa akong sapat na halaga para mapagamot yung scoliosis mo. Hindi bale, kakausapin ko yung mama mo para... Ay, wag na po pa. Ayos lang naman po ako eh. Naiuunat ko naman po. exercise mo na lang. Payo nito. Opo pa. At saka, di wala kang pasok. Magpa-araw-araw ka. Lagi ka na lang kasi dyan sa bahay nakahiga. Opo pa. Salamat po sa paalala. Sige na. Ingat kayo dyan. May gagawin pa ako dito sa opisina Paalala lang ha. Huwag na kayong mamihasang manghingi kay Tito Hercules nyo. Opo pa. Pinatay na ng papa niya ang tawag. Hinaplos naman ni Rafi ang masakit na likuran. Dulot kasi yon ang pagbubuhat niya dati ng mabibigat na bagay noong bata pa lamang ito, gaya ng pag-iigib at pagdadala ng maraming aklat sa kanyang bag. Mayroon tuloy siyang scoliosis. Koy, nagsend na si Tito Ninong ng 1K. Malakas at tuwang-tuwang wika ng Kuya Jude niya sa kanya. Sa akin, 500 oh.
Ganon din si Junior. Salamat tol ha. Mwah! Hinalikan siya ng Kuya Jud niya sa pisngi. Para namang diring-diring pinalis ni Rafi ang naiwang laway sa pisngi niya galing sa kapatid. Buisit. Bakit kailangan pang mag-kiss? Reklamo niya pero halatang namumula siya. Oh, sabi ni Papa ha, wag na kayong mangingi kay Tito. Baka mawalan siya. Kayo talaga oh. Sus, hindi yan. Ang alam ko, maraming pondo si Ninong Hercules at may malaki pang asyenda. Oo nga, sa bakasyon kuya. Di ba doon tayo sa asyenda niya? Tanong ni Junior sa kanya. Papayag yan si Ninong. Nag-apir ang dalawa niyang kapatid. Napakamot na lamang ng ulo si Rafi. Siyam na magkakapatid ang papa nila. At ang tito at ang ninong pa nilang si Hercules ay panganay sa magkakapatid. Born naging Christian ng Tito Hercules nila, kaya siguro mapagbigay sa kapwa. Ang dabi nila lalo na't ngayon ay may mga anak na mga kapatid nila at may mga apo na rin ang ibang kapatid ng ama niya. Sobrang laki ng pamilya nila kaya kapag reunion ay napakaingay nila at ang liligalig. Parang isang barangay ang buong pamilya nila Rafi. Lagi namang nangunguna si Tito Hercules nila sa mga reunion. May kaya kasi. Asensado sa buhay kaya kahit ito ang nagpapuluwal sa lahat ng gastos ay okay lang. Si Tito Hercules nila din ang nilalapitan ng mga pamilya kapag nangangailangan ito at wala namang kemeng tutulong ito. Mabait ang kanilang Tito Hercules sa lahat kaya minsan ay naaabuso na. Kaya tuwing Pasko, hataw talaga sa pagpila mga bata maski ang mga matatanda dahil sa sobrang galante nito. Noong Paskong yon, taong 2013, nang tulungan si Rafi ng tito ninong niyang si Hercules na ipagamot ang scoliosis niya. Umayos kayo ng pila. Walang mawawalan. Paotoridad na sabi ni Tito Hercules habang pinapaayos ang pila para mabigyan ng aginaldo. Dumukot sa bulsa ng pantalon ng iba't ibang kulay ng salaping papel. Manghang-mangha naman ang ibang mga kamag-anak. Wow! Kabog si Tito! Uy! Wala naman tulakan! Nagkagulo na ang lahat. Tapos ang iba, naintriga pa sa bulsa ng damit ni Tito Hercules na pulang ampaw. Matik na tigi 1,000 ang laman noon sa mga inaanak. Tuwang-tuwa tuloy si Rafi. Na, umayos kayo mga apo. Baka magka-stampede pa. Masayang tura ng lola na nanay nila Tito Hercules at ama nila Rafi. Nay, sa'yo po ito. Inabot ni Tito Hercules sa matanda ang 3 malulutong na kulay asul na 1,000. Bali, 3,000 din yon. Ay, salamat nanay ko. Maluhaluhang sabi ng matanda kay Tito Hercules at hinalikan sa pisngi. Bango-bango talaga ng panganay ko. Nagtawa na naman ang lahat ng mga kamag-anak na nandoon. Magaling pa din pa kayong mambola na ha. Tumawa na din si Tito Hercules. Nasaan ang sa tatay mo? Tanong ng matanda at naglahat ng palad. Nginitian nito ang ina. Ibibigay ko na lang po sa kanya sa puntod niya. Ay! Ako na magbibigay. Ako na hahawak. Iipunin ko para sa tatay mo. Biro ng matandang babae. Nay, sana tumagal pa kayo dito sa mundo para palaki ng palaki ang ibibigay ko sa inyo. Siyempre, malakas pa kaya ito sa kalabaw panganay ko. Mas lumakas ang halakak ng lola dahilan para umingay ulit ang buong bahay. Ay, sana all! Kami din po, Ninong! Sigaw ng isa nitong inaanak. Oo naman, kaya dapat healthy kayo palagi ha. Upo! Sabay-sabay na sabi ng mga bata. Inabot na sila ng hating gabi. Pumatak na ang Kapaskuhan. Nagsisilantakan na sila ng handa sa Noche Buena. Napansin naman ni Tito Hercules na parang laging hinahaplos ni Rafi ang likuran niya. Paano yan, Rafi? Wala po ito, Tito Ninong. Sagot ng binata pero habang inuunat niya ang likod, hindi naman ito maipinta ang pagmumuka. Nako, scoliosis. Kailangan na nating ipabakal yan. Ay,
Hindi na po, Tito Ninong. Ayos lang po ako. Hindi pwede yan, Rafi. Sagot ko na lahat ng pagpapasurgery mo dyan sa scoliosis mo na yan. Sabi ni Tito Hercules at napamaang si Rafi. Para naman, di ka naman nahirapan. Hindi na pantay ang balikat mo. Para namang nahiya ang binata. Salamat po, Tito Ninong. Hinagod niya ulit ang likurang nananakit. Tinulungan na din na pulisinyo ng Tito Hercules niya. Nagtagumpay ang surgery operation ni Rafi. Ang baluktot nitong buto sa likuran ay naituwid. Ilang buwan lang din ay magaling na si Rafi sa operasyon. Nagpasalamat siya sa Tito Ninong niyang si Hercules. Tatanungin ko pong malaking utang na loob sa inyo to, Tito Ninong. Hindi na din po ako magdadala ng maraming aklat at mag-eehersisyo na rin po ako. Panay po kasi ako higa eh. Laking pasalamat ng binata kay Tito Hercules. Hayaan niyo po, makakaganti din po ako sa lahat ng kabutihang ginawa niyo po sa akin. Pawayaan mo na. Basta makapag-aral ka ng maayos. Hindi na rin mapapansin ng mga klase mong likuran mo. Hindi ka na nila tutuksoin o ibubuli. Salamat po ulit, Tito Ninong. Hayaan niyo po, makakabawi din ako sa inyo. Kaawaan ka ng Diyos, pamangking kong inaanak. Sa sobrang pagbibigay ng Tito Hercules ni Rafi sa kanila, nagagalit na nga ang girlfriend nito. Pakita ito ng pakita ng kabutihan, tapos sa huli ay baka gantihan pa ng masama. Ito yung bukang bibig ng girlfriend ni Hercules dito. Hercules, my loves, huwag kang bigay ng bigay. Baka mawalan na tayo ng ipon sa pagpapakasal natin. Beach wedding pa naman ang gusto ko. Palambing at may pasosyal pang sabi ng babae dito. Hayaan mo na. Natutulungan ko nga ang hindi ko kadugo eh. Paano pa kaya ang pamilya ko, di ba? Sagot ni Tito Hercules. Hindi pinakinggan ni Tito Hercules ang mga sinasabi ng nobya at wala naman dito ang ganoong bagay. Ang mahalaga ay may matutulungan ito, lalo na sa kapamilya niya. Pinapaalalahanan lang naman kita, loves. Baka yung mga natulungan mo niyan, kapalit ay gagantihan kanila ng patalikod. Sabi ulit ng babaeng naglalagay na ng pulang lipstick sa labi. Hindi mangyayari yon, Labs. Huwag kang iiyak-iyak sa akin ha kapag sa huli. Ikaw ang mangangailangan sa kanila tapos hindi ka nila pagbibigyan. Susuklian ka lang nila ng hindi maganda. Labs, di ba? Sabi nga sa Biblia, siya nga'y bibigyan mo at ang iyong puso'y huwag magdamdam pagkat binigyan mo siya at ang iyong puso'y huwag magdamdam pagkat binibigyan mo siya. Sapagkat dahil sa bagay na ito'y pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng hipuin ng iyong kamay. Kabisado pa ng lalaki ang isang bersyon sa Biblia. Pag meron naman ako nagbibigay ako ng bukal sa puso. Siyempre, di naman maganda na magbibigay ka pero para mabigat naman sa dibdib mo. Yung kaya mo lang. Naitirik na lamang ng nobya nito ang mga mata. Kaya mahal na mahal kita, loves eh. Mabait na, mapagbigay pa, makadiyos pa. I love you, Labs. Nagtukaan na lamang ang magkasintahan. Pero kahit gaano pa kabait ang isang tao, kapag tinamaan ka ng sakit ay tatamaan ka talaga. Napag-alaman ng mga kamag-anakan nila na may sakit ang Tito Hercules at may impeksyon na kumakalat sa katawan nito, kaya bumagsak na ito. Biglang tumamlay ang dating masayahing si Tito Hercules at pumayat ng sobra ang makisig na pangangatawan nito dati. Ha? Anong nangyari kay Tito Ninong? Gulat na tanong ng Kuya Jude niya sa kanya nang ibalita na nasa ospital ang Tito Hercules nila. Hindi ko alam, kuya. Bakit galit ka sa akin? Bagyang napatras si Junior. Sabi sa GC natin, isinugod sa ospital. Si Rafi na ang nagsabi sa magkakapatid. Tatamad nyo kasing mag-FB. Panay kasi kayo Mobile Legends na dalawa, kaya hindi nyo alam kung anong nangyayari. May cancer ang Tito Ninong niyo. Narinig nilang sabi ng papa nila na kapapasok lamang. Hindi niyo man lang isinasara itong pinto ninyo. Papa! Dinaluhan naman ni Junior ang ama at nagmano. Nagmano na rin si Rafi at Jude sa papa nila. May cancer po si Tito Ninong? Hindi makapaniwalang tanong ni Rafi sa ama. Napayuko ito. Oo,
Cancer sa bituka. Diyos ko, napasa po sa bibig ang binata. Pwede po ba namin siyang dalawin, Papa? Sige. Wala ba kayo mga pasok bukas? Dalawin natin ang Tito Ninong mo kung wala. Aya ng papa nila sa kanila. Hindi na po ako papasok. Sagot ng binata. Ha? Ako din po, Pa. Sabi din ni Junior. Ako din po. Gatong pa ni Jude. Magsitahimik ka kayo tatlo. Galit na tura ng kanilang ama. Pumasok kayo. Hindi magugustuhan ng Tito Ninong nyo kapag ganyan kayo. Dahil sa kanya absent kayo. Papa naman, malaki po ang naitulong sa akin ni Tito Ninong. Sa akin din po, Pa. Ako din po. Kaya gusto po namin silang dalawin kasi nag-aalala po kami sa kanya. Halos naiiyak na tura ng binata. Isang absent pa lang naman po kami bukas eh. Hindi po namin ipagkakait yun sa pag-aalala po namin kay Tito Ninong. Hindi po magiging kawalan ng pagliban ng isang araw para po sa pagdalo namin kay Tito Ninong namin. Para namang naawa ang ama nila sa kanila, gusto din nitong ipakita sa kuya nito ang pagmamahal ng mga pamangkin dito. Sige. Samahan nyo ako mamaya sa palengke. Bibili tayo ng prutas sa Tito Ninong nyo. Pasulubong natin sa kanya. Talaga? Salamat po, Pa. Sabay-sabay na niyakap ng tatlo ang kanilang ama. Ganoon ang pamilya. Nakaratay na lamang si Tito Hercules sa hospital bed nito nang maabutan nila. Nakakapagsalita naman ito ngunit hindi na nila masyadong maintindihan. Isa sa komplikasyon ng pagka-stroke. Hindi din ito kayang tumayo dahil wala ng lakas sa mga binti at paa. Isang taon din si Tito Hercules nila na ganon. Hindi naman nila ito pinabayaan ng pamilya, pati na rin ang mga kaibigan nito at mga tinulungan nito. Dinadalaw, kinukumusta. Laging may bumibisita sa Tito Hercules niya na mga iilang mabubuting kaibigan na may dalang prutas. Sila nila Rafi, Junior, Jude at ang ama nila. May mga nakikibalita rin sa kanila kung anong lagay na ng Tito Ninong nila pero sinasabi nila na umu-okay na ito. Totoo naman, bigla kasing umaliwalas ang itsura ni Tito Hercules at sumigla kaya tuwang-tuwa ang pamilya nila. Dala na din ang lubos sa pagmamahal nila dito. Kumusta na po kayo, Tito Ninong? Tanong ni Rafi kay Tito Hercules nang magising ito. Ayos naman ako. Huwag niyo na akong alalahanin. Pumasok na kayo ng paaralan ng mga kapatid mo. Tutulungan ako ng Diyos. Pagagalingin niya ako. Mahinang tura ng Tito Hercules niya sa kanya. Napangiti si Rafi. Kayo po talaga, Tito Ninong. Lagi niyo po talagang inuuna ang kapakanan ng ibang tao kaysa sa sarili ninyo. Sabi niya dito. Kung hindi niyo lang po alam, Tito Ninong, lagi ko po kayong pinagdarasal na sana gumaling na po kayo ng tuluyan. Para po makakilos na po kayo at makabalik na din po kayo sa normal na mga hinahawakan yung mga negosyo. Sana nga po gumaling na kayo. Nangingilid na ang luha ni Rafi. Hinaplos ni Tito Hercules ang ulo niya. Maya-maya may pumasok na isang lalaki. Oh, Paring Miguel, nandiyan ka pala. Oh, Rafi, mag-bless ka kay Paring Miguel. Utos ni Tito Hercules sa kanya. Kaagad naman nag-bless si Rafi dito. Hinarap na nung Miguel ang kaibigang si Hercules. Paring Hercules, long time. Magpagaling ka ha. Tatagay pa tayo kay Kumparing Arnold. Oh, eto mga prutas para sa iyo ito. Inilapag ni Mang Miguel ang mga prutas sa malaking lalagyan ng basket. Loko ka, Paring Miguel. Kaya nga nagkaganito ako dahil dyan sa inom-inom na yan. Uy, ano bang iniinom mong gamot? Capsule o tablet? Tumatawang sumagot si Tito Hercules. Panigurado kasing maibabanat na naman ang kaibigan niya ng kalokohan. Tablet? May naisip ako, kumpare. Ano yan? Digdigin ko na lang yung tableta ng gamot ay iniinom mo at ilagay ko sa bote ng alak at saka mo'y tagay. O, di ba? Nakainom ka na ng gamot, nakainom ka pa ng alak. Pabirong suwestyon ni Mang Miguel. Ay nako, sira ka talaga. Sige na, kumpare.
Larga na din ako Hinahanap na ako ng misis ko Sige, salamat kumpare. Ingat ka ha. Salamat din sa pagdalaw mo. Kasabay ng pag-alis ni Mang Miguel ang pagpasok naman ng nobya ni Tito Hercules niya. Nakamata pa din si Rafi sa Tito Ninong niya. Kumusta na kalagayan mo, Labs? Hinalika ng babae ang mga labi ni Tito Hercules. Eto, Labs. Okay naman na. Sa susunod na linggo lalabas na din ako dito sa ospital. Sabi ng doktor. Ay, mainam naman, Labs. Oh, bakit nandito pa tong si... ano nga pangalan mo? Pansin ng babae sa kanya. Rafi po. Magalang niyang pagpapakilala dito. Oh, Rafi, ako nang bahala sa tito mo. Ako na mag-aalaga. Pwede ka nang umalis. Nakangiti pero nakataas ang kilay na utos nito sa kanya. Sige po. Gumayak na din siya para lumabas ng pinto. Medyo kinutuban siya ng bahagya, pero ipinagsawalang bahala na lang niya yon. Ingat ka, Rafi ha. Mag-aral ka mabuti. Pahabol pang sabi ni Tito Hercules. Nginitian din naman yon ng binata. Nakalabas na din si Tito Hercules niya ng ospital at biglang nagpasyang magkaroon ulit ng salo-salo bilang pasasalamat na rin daw sa unti-unti nitong paggaling. Mag-resort tayong lahat. Ako ang bahala sa cottage at swimming. Basta, sagot ko na lahat ha. Anunsyo ni Tito Hercules sa GC ng angkan nila. Yay! Sabay-sabay na chat ng mga nandoon. Natuloy naman yon at talagang nag-arkila si Tito Hercules ng isang resort kung saan sila lamang ang mga tao. Si Tito Hercules na din ang bahala sa mga pagkain. Kahit naka-wheelchair, ay nakikipagsiyahan si Tito Hercules niya sa mga kamag-anak. Ganun na lang ang buong araw nila. Pero hindi nila akalain na lahat ng iyon na pala ang huling reunion na makakasama nila si Tito Hercules. Nakakatuwa mga bata, no? Natutuwang sabi nito sa nakababatang kapatid na ama nila Rafi habang tinatanaw ang mga batang naglalaro sa swimming pool. Oh kuya, sarap maging bata no? Kung kaya ko nga lang sana Malungkot na sabi ni Tito Hercules sa sarili. Kapag gumaling ka na dyan, kuya, kapag nakakatayo ka na, makakaligo din tayo dyan. Pagpapalakas ng loob nito. Oh, tama ka. Siya, pasabi sa mga bata at sa mga kapatid natin na kainan na. Naganda na ng malaking dahon ng saging ang buong pamilya. Nilatag nila ito sa may cottage. Talagang nagkagulo na ang lahat, pero masaya naman. Budol fight ang sistema ng nakakarami. Basang-basa ang katawan nila habang masarap na kumakain. Habang naglalantakan sila gamit ang kamay, napasa po si Tito Hercules sa dibdib. Nabigla ang ama nila Rafi. Kuya, anong nangyari? Lahat ay nagpapanik na nang mamutla si Tito Hercules. Parang himatayin at malalaglag sa wheelchair. Alalayan niyo si Tito Ninong! Babagsak! Babagsak! Hysterical ni Jude. Sabay-sabay na napasigaw ang lahat ng mga kamag-anak. Isinugod agad si Tito Hercules sa ospital mula sa reunion. Hindi ito makahinga. Talagang nagsipuntahan sila sa ospital at kitang-kita nila ang paghihirap nito. Biglang hindi na ito makapagsalita. Tanging tango at iling na lang ang nagagawa nito. Tito Ninong, kaya niyo po yan! Kaya niyo po yan! Sabi ni Rafi habang nagdarasal. Nire-revive na ito sa ICU. Para namang tinatakasan ng kulay sa mukha ang lahat. Hindi sila makatulog hanggat walang ibinabalita ang doktor sa pagsasalba kay Tito Hercules. Nasa labas lang sila ng OR. Paglabas ng doktor, nagulat sila nang i-anunsyo ang masamang balita. Wala na si Tito Hercules nila. Namaalam na rin ito sa kanila dahil tumigil na lahat ng internal organs nito sa katawan. Lahat sila ay nagluksa. At tungal naman sa pag-iyak si Rafi. Nagreminis bigla lahat sa kanya ng ginagawang kabutihan ng Tito Hercules niya, lalo na't ito ang gumastos sa pagpapaopera ng scoliosis niya.
nawalan ba naman ng napakabait at mapagbigay na kapamilya. Hindi nila lubos maisip na gano'n ang mangyayari dito. Noong mga nagdaang araw ay okay lang ito. Tapos biglang gano'n. Hindi ako makapaniwala, Papa. Bakit ganun? Akala ko unti-unti na gumagaling si Tito Ninong, Papa. Bakit? Bakit? Pagkukwestiyon ni Rafi sa papa niya. Tanggapin na lang natin, anak. Tanggapin na lang natin na wala na ang Tito Ninong mo. Humagulgol sa pag-iyak ang ama niya. Kahit masakit sa kanila, ay unti-unting tinanggap na nila ang nangyari kay Tito Hercules nila. Ipinaimbalsa mo ito ng pamilya niya. Medyo galit pa nga ang girlfriend nito dahil hindi pinaalam dito ang gagawin sa kanyang nobyo. Sinamahan na rin nila Rafi ang ama nito dahil emosyonal pa ang nobya nito sa pagkawala ng Tito Hercules nila. Naghihintay na lang sila na matapos ang pag-iimbalsamo sa labi ni Tito Hercules sa may upuang mahaba, nang may biglang lumapit sa kanilang isang lalaki. Base sa itsura nito, isa itong may-ari ng punerarya. Kayo po ba ang kamag-anak ng iniimbalsa mo sa loob? Tanong ng lalaki, seryosong-seryoso ang muka. Lahat naman sila ay tumango. Opo, ano po bang problema? Ang ama ni Rafi ang nagtanong. Pwede bang sumama kayo sa akin? May papakita lang ako sa inyo. Utos ng lalaki. Kahindik-hindik kasi. Nagkatinginan silang magkakamag-anak at nagpasya na silang dalawa na lang ni Rafi at ng ama nito ang sumama at maiwan na lang ang ibang pamilya ng namayapang Tito Hercules nila sa labas ng morgue. Sumama sila sa imbalsamador na yon at pinapasok sila sa isang kwarto. Doon na lang nila nakita ang bangkay ni Tito Hercules na may lumabas na mga insekto. Ang tataba ng mga higad nito at patuloy lamang na lumalabas sa lahat ng pwedeng labasan sa mukha ni Tito Hercules. Sa dalawang butas ng ilong, sa dalawang matang nakapikit, sa bibig at sa dalawang tenga. Ano yung mga yan? Bakit may mga insekto? Nasisindak na tanong ni Rafi. Kanina din habang tinuturukan ko ng formalin ng ibang parte ng katawan niya. Ayaw tumalab eh. Hindi namimintog yung mga laman. Parang may kumokontrol. Sabi pa ng imbalsamador. Ano yun? Nagugulang tanong ng ama ng binata dito. Kaano-ano niyo po pala siya? Tanong ng imbalsamador sa ama ni Rafi. Kakapatid ko siya. Nakatatandang kapatid ko. Sa kabila ng gulat ng ama ni Rafi ay nasagot naman nito ang tanong ng imbalsamador. Pakiramdam ko pinakialaman ng tao ang kapatid mo. Sabi ng lalaking imbalsamador. May nilalagay ang taong yon sa katawan ng kapatid mo kaya nagkaganyan. Nung mga oras na yon ay ayun na ang tumatakbo sa isip nila nang may makita silang lumalabas na mga insekto sa katawan nito. Kinulam o baka binarang si Tito Hercules. Mulat na sila sa mga ganoong bagay dahil uso sa kanila ang mga ganoong paniniwala. Pero ni minsan di pumasok sa isip nila na may kukulam sa tito ni Rafi. Ang bait niya at ang alam nila ay malakas ang pananampalataya nito dahil born again Christian ito. May mga scientific explanation din kasi ang dinadanas ni Tito. May mga scientific explanation din kasi ang dinaranas ni tito niya. Marami na kaming nakitang ganitong kaso at hindi ko alam kung gagawin niyo ito dahil wala pang gumagawa nito. Sabi ng lalaking imbalsamador. Kung masisikmura mo sa araw ng libing ng kapatid mo sa sementeryo bago siya ilibing, buksan mo ang takip ng ataol. Pakuan mo ang noo niya ng di-4 pako. Dagdag pa niya. Hindi mo na mababawi ang buhay ng kapatid mo, kaya gawin mo yon kahit medyo masakit. Sa ganoong paraan, masasaktan mo naman ang gumawa nito sa kanya. Sigurado kung makikipaglibing yung gumawa nito at kukunin ng karkarma. Gantimpala tuwing makakapatay sila. Mas lalo silang lalakas. Yun ang sinabi ng imbalsamador. Tatalab po talaga yun? Yung papakuan po namin sa noo si Tito Ninong? Tanong ulit ni Rafi. Oo, ganun din kasi ang nangyari sa isa kong kamag-anak.
Nung pinakuan namin ng noo at ang dalawa nitong mga mata, namatay ang mga nangkulam sa kanya. Subukan niyo din sa tito niyo. Baka gumana. Wala namang mawawala. Sige po. Kabadong sagot ng binata. Papa, kaya mo ba? Tanong niya sa kanyang ama. Hindi ko alam, anak. Baka magalit kasi ang girlfriend niya. Pero gagawin ko ito para sa kapatid ko. Gagawin ko ang makakaya ko para mapagbayaran ng taong yun ang ginawa niya kay kuya. Ipagiganti mo, Papa, si Tito Ninong. Please, Papa. Ipagiganti mo po. Tumango ang papa niya na namumuhi na din ang mga mata sa galit. Mukhang naging desidido na ang ama ni Rafi na gawin ang pagpapako nito sa noo ng kanyang kapatid. Gusto niya din kasing malaman kung sino ang tumarantado sa kapatid niya, na walang ibang ginawa kung hindi ang tumulong sa nangangailangan. Silang tatlo lamang ang nakakaalam noon dahil natatakot silang may makaalam pang iba. Baka malaman ng iba ay mapurnada pa ang plano. Sa araw ng burol ng Tito Hercules ni Rafi, hindi masikmura ng mga nakikiramay ang nakakasulasok na amoy na nasa kabaong ng Tito Ninong niya. Kaya yung ibang gustong manatili sa lamay ng mabuting si Tito Hercules ay nagsialisan at hindi na bumalik hanggang sa ikalimang araw ng burol nito. Kahit na balot na ang bangkay ng tela ni Tito Hercules niya at pinusitsitan na ng disinfectant at pagturok ng sangkatutak na formalin sa katawan nito, umaalingasaw pa rin ang hindi maintindihang baho. Mas masahol pa sa amoy patay na daga. Dumadapo na nga sa kabaong ng Tito Hercules niya ang mga langaw. Nagmistulang damsay tuloy sa asyenda na pinagbuburulan ng Tito Hercules niya sa hindi maipaliwanag na amoy na nagmumula sa kabaong niya. Nay, kung bukas na kaya natin ilibing si kuya? Tanong ng papa ni Rafi sa matandang ina nito. 6 na araw pa lang pinaglalamayan ng kapatid niyo Hindi ba dapat 7 na araw? Hindi na po kasi matim yung... Hindi pwede, anak. Hindi. Tiisin niyo na. Ayoko pa talaga. Iyak ng iyak na yumakap ang matanda sa kabaong ni Tito Hercules. Inay, kailangan na po. Nagrereklamo na din kasi yung mga kapitbahay natin. Humagulgol na din ang lalaki. Kasi ang sakit pa din talaga, anak. Ang daming naitulong sa akin ng kapatid niyo. Napakabait niyong tao. Mabuti. Pero bakit ganun lang bawiin ang buhay niya? Ang sakit-sakit, anak. Ang sakit-sakit. Niyakap na lamang na mga kamag-anak ang lola na hindi pa din mabitiwan ng kabaong ng anak. Napuno ng palaho ng iyak ang buong bahay. Walang tigil hanggang sa mapagod na sila. Sa araw ng libing ni Tito Hercules nila, pagkatapos ng pagbabasbas ay agad na pumunta ang tatay nila sa harap ng ataol. Father, maaari ko bang buksan ang kabaong ng kapatid ko? Magalang na tanong ng ama ni Rafi sa pari. Tumango naman din ang alagad ng Diyos. Tahimik naman ang lahat, pero nagtaka na ang lahat ng nakikilamay sa naging aksyon ng ama ni Rafi. Lahat ng dumalo sa libing ni Tito Hercules ay nagtaka nung buksan ng tatay ni Rafi ang ataol. Walang nagtangkang lumapit at lahat ay nakatingin lamang. Lumapit si Rafi upang makita ang susunod nilang gagawin. Hinilikan muna ng ama ni Rafi ang noo ni Tito Hercules at lumapit sa mga tenga nito. Bibigyan ka namin ng katarungan, kuya. Pumayapa ka na sana para sa iyong hustisya. Rinig na bulong ni Rafi sa kanyang ama. Puting-puti ang mukha ni Tito Hercules. Animoy espasol. Pero nakita ni Rafi na may butas na mga mata nito. Pinag-interesan ng uod. Inaagnas na. Kinuha ng papa ni Rafi ang D4 pako na nasa bulsa nito. Ibinaon yon sa noo ni Tito Hercules. May puwersa ito at mariin na ibinaon sa noo hanggang sa tuluyang naging pantay ang pako sa malapad na noo ng patay na katawan ni Tito Hercules. Umalingaso pa ang formalin. Naamoy nila. Lahat ay napasinghap sa nasaksihan. Makapigil hininga nang mangisay ang bangkay ni Tito Hercules.
Pero ang labis na kinabigla ng lahat ng nakipaglibing ay may biglang nagsuka sa may likod. Napalod silang dalawa sa kakasukan ng dugo. Ang dalawang suspect sa pagkamatay ni Tito Hercules. Suka lang sila ng suka at walang tumitigil. Nagulat sila na yung kaibigan ni Tito Hercules na si Mang Miguel at ang girlfriend nito ang mga salarin. Kayo? Bulalas ni Rafi sa dalawa. Mga walang hiya kayo! Namumuhing saad ng ama ni Rafi dito. Anong ginawa niyo kay Tito Ninong ko, ha? Galit na tanong ni Jude. Anong ginawang masama sa inyo ni Tito Ninong namin? Naghihimutok sa galit si Junior. Galit na galit sila at halos sugurin si Mang Miguel at ang nobya ni Tito Hercules. Tinatanong ng mga ito kung bakit ginawa nito yon sa kaibigan at kasintahan gayong mabait ito sa kanila. Inggit! Inggit kami sa kanya kay Hercules! Sabi ni Mang Miguel kahit hindi ito makapagsalita ng maayos at suka lang ng suka ng dugo. Halos wala nang itim sa mata sa katitirik nito sa pagsusuka. Patawarin niyo kami! Patawarin niyo kami! Sagot din ng babae sa pagitan ng pagsusuka. Walang kapatawaran ng ginawa niyo kay Tito Ninong. Dapat sa inyo, mamatay din! Nagngingit-ngit pa din ang loob ni Rafi sa nalaman. Hayaan na natin ang batas ang humatol sa kanila, Rafi. Sa kulungan na sila magdurusa at mamamatay. Malamig na tura ng papa nito sa kanila. Inggit pala ang rason kaya nila nagawa yon. Nangingi si Mang Miguel at ang girlfriend ni Hercules ng tawad sa pamilya at nangakong pagbabayaran lahat ng ginawa nila sa kulungan. Sa pambabarang nito kay Tito Hercules. Isa pa sa nalaman nila sa dalawa, may lihim palang relasyon ng dalawang ito at kaya nila nagawa ding patayin si Tito Hercules dahil gusto nilang maari ang mga naiwan nitong ari-arian at kayamanan na ipapamana sa kanila oras na mamatay ito. Kalaunan ay nawala na ng malay ang dalawa sa kakasuka. Dinala sila sa ospital. Hindi rin naman nagtagal ng ilang oras si Mang Miguel at ang babae at nabalitaan nila na hindi na ito umabot pa sa ospital at binawian na rin ng buhay. Nang kumalma na ang lahat ay nagsiuwian na mga tao at ang pamilya nila. Si Rafi ang nahuli dahil inayos niya pa ang mga upuan sa sementeryo. Bago umalis, may bigla siyang nakita sa harapan niya, ang kanyang Tito Ninong, si Tito Hercules niya. Magaang ngumiti si Rafi dito. Tito Ninong, naipagiganti ka na namin. Patatahimik ka na din po, kasama ang may kapal. Maraming salamat sa pagiging matulungin niyo sa amin. Pangako, ganun din po ang gagawin namin sa mga nangangailangan kapag nakatapos na po ako sa pag-aaral. Makapagpapahinga ka na din po. Ako na po ang magdudugtong sa inyong misyon. Sa huling pagkakataon, ngumiti si Tito Hercules niya at kumakaway na nagpaalam na sa kanya. At ang huling natatandaang nagmarka kay Rafi bago naglahong parang bula ang Tito Hercules niya ay ang butas nito sa noo dahil sa pako. Wakas!